Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang araw po. Maayong hapon. Katikisan muna tayo sa voters education mga kapatid. So magbisaya ako para ni sa Valencia, no? Para ni sa katawhan sa Dios dinhi sa Valencia. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Kanya kumusta ka mong tanan nga kanunay nagsunod ang gugma o kalinaw ni Kristo may maghari sa itong hunahuna o gato kasing-kasing mga igsoon. So greetings muna ako kay katikisim ni karon sa atong voters education mga kapatid. So nindot kay ning atong topic nya good news din ako sa mga politiko nga tinuod jud nga mga lagad, no? Tinuod jud nga mohalad, tinuod sad nga limpyo og palad, no? Limpyo og intensyon, no? So muna itong gipangandoy og giampo labi na diri sa atong lungsod sa Valencia. So good news ni sa mga politician, no? Dili ni bad news mga igsuon ni akong i-share sa inyo karon, okay? So advantage of politicians who never resort to vote buying. So may advantage na ini. Una, politicians who never resort to vote buying actually hold a powerful moral strategic advantage, though it may not always seem obvious in the short term. So here are several key advantages, no? So ito yung pinopromote ng ating malobispo, itong maganda na dulot. Good news po ito. And then dito sa Valencia magsagawa tayo ng legal action talaga, no? Para maging para matuman na to ang balaod, kay ang balaod na to sa Pilipinas about ini gidawat na magud na to tanan, no? Matahon lang. Good news sinako sa mga politician mga igsoon. So ato lang basahon kining balaod sa atong sa Pilipinas. Omnibus Election Code 200, vote buying and vote selling are explicitly prohibited under Section 261 of the Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881. This previously defines vote buying as an act of offering, promising, and giving money. Not only giving money, act of offering, promising, or giving money, and anything of value to induce anyone to vote for or against any candidate. Conversely, vote selling involves accepting such offers in exchange for one's vote. So meron tayong committee sa meron tayong committee sa kontra bigay mga kapatid, no? The Commission on Election has intensified efforts to combat vote buying through initiatives like Committee on Kontrabigay. So meron na palang Committee for Kontrabigay. This committee is tasked with monitoring and addressing vote buying incidents. In recent developments, COMELEC has authorized warrantless arrests for individuals caught in act of vote buying, aiming to uphold the integrity of electoral process. So pwede palang warrantless arrest, no, enforcement measure.
So kung meron kang makikita, pwede ka, no? Warrantless arrest. So dito, malinaw na malinaw ito, ha. Klaro kayo ni, no? So ang COMELEC Public Awareness urges voters to remain vigilant and report any instances of vote buying or selling. So pwede na kayo mag-report ngayon. Pwede kayo mag-text sa ating kung meron na kayong nakikita na nag-violate sa batas na ito, pwede natin madala yun, ma-investigate, no? Tutulong po tayo at susuportahan natin yung mga tao dahil matatakot yung mga tao no? Hadlok sila, no? So basta nindot yun ang magpakabana na ta. Kung doon na gani mga kagawad, kapitan ba nga ni saad jud yan dungog ninyo, na record ba ninyo, mas maayo report na dayon kaya itong aksyonan. Naklaro dito, naklaro kayo dito, COMELEC urges voters to remain vigilant and report any instances of vote buying or selling. By doing so, citizens contribute to fair and honest elections, reinforcing democratic principles. So, dapat magtulungan tayo mga kapatid. So sa mga parokyano natin dito sa Valencia, at silang i-educate, no? Gamitin na tong social media mga kaigsuunan para mabantayan na to ang limpyo. Kay sino tagreklamo ra ba? Ya, sita yung buaya. Kita po utro-putang gamay nga buaya. Di mo butar kung may kwarta, no? So karon mga igsuon, mao ni ang atong lakang karon, no? So good news ni sa mga politician mga igsuon. Una, kung mudaog ang usa ka politiko na way kwarta-kwarta mga igsuon, unsa may mahitabo ini, mao ni advantage mga igsuon. Una, unsa may consequence ini, no? So moral integrity and credibility, trustworthiness, voters, especially younger and more educated ones, are increasingly drawn to candidates who show integrity. So nini mga igsuon, mo-increase ang atong morals mga kapatid. Ang integrity, ang credibility mo na itong pangitaon. Labi na sa mga parokyano nato dinhi sa Valencia. No, dito mag-away sa politika mga igsuon, dito maglali sana kay di na makatabang ang atong buhaton. Pangitaon na to ang moral integrity and credibility. Long-term reputation, a clean image builds enduring respect and open doors to higher leadership roles even beyond politics. So kining kuan, kung doon na tayo moral integrity and credibility, kung nakasaligan na ta, long term ang atong reputation, dili lang karon, no? Sobrang pangitaon mo na advantage kung di ta magpinalitay. Mao na dako kay advantage, no? Long term reputation. Just imagine ha, imong reputation hindi dili mahugawan. Ni good news na ako sa mga politician. True support and loyalty. So nidaog ka dito sa kwarta, di loyal jud ang mga tawhanan nimo. Kung nidaog ka tungod sa kwarta, naka-influensya lang ka di tungod sa nindot nimong performance. Nindot naka-influensya ka tungod kay daghan ka og kwarta, no? True support and loyalty mo na imong advantage sa mga tao nga nas palibot ninyo. Sincere votes, when people vote freely, their support is genuine. This results in a more stable, engaged base. So take note ha, stable ang atong relasyon sa mga kandidato, sa mga nanglingkod. Nga naman, genuine man ang atong support and loyalty, mga igsuon. Okay? Now, engaged base. So kung din na yung mga reklamo, mag-dialogue, dili mo manipulate sa usag-usa na to. Di na maayo mga igsuon. Kung dili, sa buhaton na to, engaged based dialogue, listening mga kaigsunan, muna yung pinaka-importante mga igsuon. No? True support. Ang mga tao mo suporta dyan mo, true support and
loyalties mga tao. Less transactional politics. Politicians who avoid vote buying foster principled loyalty. Not one vote and easily lost. No? So, ang kanindot ani, ang mga nanagan, mga igsuon, ang nanagan, mga igsuon, sa may tabo, principled loyalty. Ang kanindot, no? So, ang mga voters, prinsipyado na. So, kung doon na may manghatag, no? So, ang imo ng gibutaran, ang imong nasimundughan niya. Kaduha, maghimot ang legal action yun para niini. No? So, muna'y una, trust, support, and loyalty ni increase. So, muna'y advantage. Good news po ni nako sa mga kandidatong tinud-anay yun. Wa magsalig sa kwarta, wa magsalig po sa gahom, nagsalig sa tinuod ng pangalaga, nagsalig sa tinuod ng serbisyo. Okay? So, ikatulo, financial independence and sustainability. Oo ni. Less debt and pressure. Politicians who don't spend huge sums on vote buying aren't bound to repay financiers or favors. So, karon ang mga politician, less debt and pressure. Wala sila utang kabuton, wala po sila pressure. Yan naman, kung politicians don't spend huge sums on vote buying, are not bound to repay financiers and favors. So, katong mga naglihok niya, no, man siya magsuhol ito, nasing-kasing man to, di man kwarta ang iyang palihok, kundi tinud-anay man nga serbisyo. So, less debt, no? Wa kay pressure pod, wala po kay utang. No, more budget for real campaigning. Their fans can go to meaningful projects, platforms, outreach, building a smarter campaign. No? So, kung nagsalig lang sa budget, no? So, kung ang ilang budget unta, ilan nang ikuan sa mga nindot nga project, meaningful projects, nindot nga mga plataforma nga outreach sa mga tao. So, mahitabo nga nindot kaayo ang ang resulta mga igsuon. So, dili mahilabtan ang budget sa maong lungsod kay wa man kay bawiunon, no? Kay gibutaran man ka gikan jud sa kasing-kasing sa mga tao. And then makalig-on pod ni kanang politiko nga di manghatag, makalig-on ni stronger democratic institution. So wa ni magpatay sa spirit of democracy kay kung kasagaran jud, no? Ang nidako kasagaran majority jud nilang ta sa Bohol, no? Majority ni daog kato yung mga sapian. Majority ni daog kato yung ni gastog dako. Pero kana di ay makaigsunan kay bawo mo na resulta na na-weaken na ang spirit of democracy. Pero kung wa tay pinalitay mga igsuon, stronger democratic institution nagpalig-on na sa demokrasya nga institusyon. Nagpalig-on. So kining nahitabo karon, it weakens mga igsuon. Kung nasayod lang ta, na weaken jud ang atong spirit, not only weaken but destroyed the spirit of democracy mga igsoon. Upholding democratic values, they contribute to a healthier political culture by modeling ethical leadership. So muni, kung wa na tay pinalitay, so katong mga way budget in town, yan nindot kay plataforma, di jud to kadaog. Kay ang nitabo ron, gipatay na to. Not only weaken but killed the spirit. We kill the spirit of democracy. Kunang naghimo tag campaign, daily campaign para ma-aware, ma-educate ang mga botante, mga igsoon. No, di ta mag-away sa politika mga igsoon. Kay maayo man natong tumong ini, di ta mangiaway kay ano man, doon naman tay demokrasya mga igsoon. Better policy focus. Their team is spent on platforms and solutions.
not logistics of illegal and shady transactions, no? Kini mga not logistics of illegals, no? Shady transaction ang magduda ka ba, no? So ang ilang panahon, better policy focus. So focus din sila sa indot ng plataforma, no? Platforms and solutions, spent on good platforms and solutions, no? Yun lang sa pangita ang problema, no? Nangita tao pagpanindot sa tang plataforma mo na inindot kaya mga igsoon, okay? Kanya muna kining against vote buying mga kaigsunan, mga politiko nga di manghatag, nakapalig-on sila sa spirito sa demokrasya, sa democratic institution nato. Ikalima, appealing conscious voters and reform movements. Many countries, there's a growing demand for clean politics. These leaders become symbols of change and attract civil society, reformers, international support, appealing to conscious voters and reform movements. So, kini dyan itong ipangita nga leader mga igsuon, no? Yan ang clean politics dyan. Dili tungod kay sikat ka, dili tungod kay daghan ka o machinery, dili tungod kay daghan ka og mga connection dito sa taas, no? Lisod na mga igsoon ko magdaghan. So mo ni good news nako sa mga politician nga gusto og kausaban na. So kita man siguro tanan gusto kausaban, no? No, mo ni challenge na to. Ika-unom, they are harder to blackmail or control. So kung itong mga nidaog tungod sa demokrasya, dili dyan sila mo manipulate na to. Dili dyan siya magbuot kinsa itong butaran, kinsa itong lapigan. Kano man naaman mo yung demokrasya. Doon na naman mo katungod sa pagpili without dirty deals and own favors. Owed favors. Clean politicians are freer to govern well and make tough decisions without manipulation. So daghan kay mo manipulate karon tungod kay naata sa gahom, tungod kay daghan ta kwarta, hinana. So dili na maayo mga igsuon, ug mo na itong likayan. Politician who never buys votes may not win quickly. So katong mga politician nga di man pud na sila kadaog dayon. So padayon lang, kung mapildi ka, padayon lang sa pagserbisyo sa mga tao. But when they win, tingnan ta, when they win clean, strong, and free. Muna itong pag-ampo mga isuon. Good news na to sa mga politician. Kay kadadlaw ta, maghimo tagkatikisam dinhi sa atong social media mga isuon. Ato ding buhaton, dili man tao ito kontra mga isuon. Dinhi sa social media, dadon ito ang gugma o kalinaw ni Kristo. Bisan asa tamo adto mga isuon. Bisan sa atong trabahuan, bisan asa ta mudung, dadon jud ato ang gugma o kalinaw sa atong Ginoo. Unya mga igsuon, wala tay open ugma sa Office of Exorcism, Healing, Deliverance and Exorcism. Tungod kay doon na tay sports and evangelization nato sa may Yuga Covered Court, Gindleman, Bohol, no? Salamat ta kaayo mga igsuon. Kay makaabot na ta bisan asa ta. Mulakaw bisan makaabot na tabisan asa. Magpasalamat lang ta sa greetings nato karon sa mga nananaw nato. Salamat sa inyong pagtanaw para ni sa kaayuhan sa atong lungsod dinhi sa Valencia. Pasalamat pud ta sa mga star senders nato, si Marby Magrinya Tumakin, bago ito, no? Dala ng 100 stars. Si May Iskabarti Husain, bago din ito. Salamat po, no? Sa kita bitaw Father sa among mayor maayo jud dali ra jud masangpit dili sa financial feedback sa katawhan adto kuno sila sa makatabang financials. So kinahanglan mo pili jud ta, no? Kinsay angay na tong iluklok dili lang para sa kadabtang
band-aid solution mga kapatid. Ang atong pangitaon kana yung long-term na sustainability. So mo to akong gidiscuss kanina. Joy Bag-o na nanood sa atin. Si Versi Floresca nanood sa atin. Si Gertrude Y. Karamihan. Si Lorna G. Clarin. So ngayon may exercise ako ngayon 12:30. So at may talk po ako. Hindi ako makapunta sa office ngayon dahil may talk ako. Si Father Jupert ngayon ang kasama sa team natin. So, nandyan ako ngayong Sunday na po. Okay? At yan po, sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. So, everyday po, magsagawa tayo ng daily campaign sa education, voters education dito sa social media. Dahil nandito niya yung mga tao at gagamitin natin ito para ma-educate natin ang lahat na nandito. So nagbisaya lang ko kay kining parang mini sa lungsod sa Valencia. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Daghang salamat po, Father, sa pagbahagi, kanunay, sa maayong balita para sa kayuhan namong tanan, labi na sa maayong balita sa kaligtasan sa kalag. Amen. Shout out, Father. Bisan guna ra o akong trabaho. Guna ra. Dili ko mudawat og kwarta. Si Milky. Wow. Si Milky buok kadayday na. Totoo yan, Father, dahil dito sa Tacloban, pati jug panalitay, no? So, alkansi jud ang mamalit karon diri sa Valencia, Bohol, mga igsoon. Kaya ato yung ipa-disqualify sa COMELEC, labi na doon na tayo likong ebidensya. So, sa mga parokyano na to, kung doon na mga, sigurado jud din yung ligon ng atong ebidensya, kaya ato ipa-disqualify ang mga namalit o kwarta, mga igsoon. Karong umaabot na eleksyon. Ato ning gibuhat, no, namot yung mga paninglan personal, pero ato ning gibuhat para sa common good natong tanan jud, dili sa kayuhan lang sa usa ka partido, dili lang kayuhan sa usa ka grupo, dili lang kayuhan sa usa ka organisasyon, kundi dili kayuhan natong tanan, no. Dili tawo to kontra maigsoon, dili pod politiko, dili pod ato silingan, atong kontra usar jud ang demonyo nga nagpuluyo niini nga nagpaluyo ni ining sistema sa korupsyon. Ang korupsyon mo ning bot bayig ng sugod na diha. Padahal gusto ko maging pare, sana po maging scholar ninyo ako. Ako po ay si Marco. Taga Arabel Sarangani, Diocese of Barbel. Maganda yan, kapatid. I-chat mo si Brother Jando at i-text mo din si ito yung number ni Brother Edison, kapatid. I-mention ko lang ha para makontak mo siya. Pero mag-exam ka muna sa seminaryo. Okay? 0927-654-7036. 0927-654-7036, no? And then para ma-interview ka ni ati, salamat pala sa mga nagpadala. Bukas na po yung sports and evangelization natin. Salamat po sa suporta ninyo, and then sa Catholic school din na tinutulungan natin, Father. Last week po, this month, magpadala tayo ng 26,000 kay Father Albert Aldias Catholic School. Guntik ng masarap, pero dahil sa tulong at sa sharing ninyo, sa generosity ninyo, matulungan natin sila. So, Fighty Maria, Tatax FD with a humble heart po.